Kabanata 21. Sinabi ng lalaking ito sa mikropono ng reporter, mula sa mga bakas ng eksena, tiyak na hindi isang propesyonal na pangkat ng pagnanakaw, tingnan ang bumagsak na pader na ito ay hindi, ito ay ang paggamit ng panloob na puwersa upang buwagin. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay upang magbigay ng isang malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang isang buong hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang isang buong hanay ng mga produkto at serbisyo. Ang panloob na puwersa ng taong ito ay nagawang basagin ang ligtas, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay tiyak na hindi mahina, at walang mga bakas na natitira sa scene, napakagaling ng light skills niya. Tiningnan ni Lance si Liang Kahua at sinabi sa kanyang puso, gayunpaman, ang taong ito ay may kaunting paningin. Ang binata sa receiving room na mukhang isang migrant worker, isang bibig, ang walang hiyang magnanakaw na ito, ako, si Ben, ay huhulihin siya, sigurado. Ang kabataang iyon na nakaitim na damit, si Tim, ay bumantong hininga, nasaan ang migranteng manggagawa na hindi pumupunta sa construction site para maglipat ng mga laryo at pumupunta rito para magpanggap na isang bagay. Malamig na tiningnan ni Ben ang kabataang nakaitim na damit at sinabing, kung hindi ka magsasalita, walang magtuturing sa iyo na pipi, at kung minisyon mo ulit ako sa harapan ko, diretsyong ibababa kita. Sa London City, walang sino man ang manggahas na hayagang guluhin ako, kahit si Edward, ikaw lang. Ang malamigranteng kabataan ay agad na sumugod gamit ang isang kakaibang pamamaraan at hinawakan ang leeg ng kabataang nakasuot ng itim, at ang binata na nakasuot ng itim ay biglang hindi nakatiis, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sinabi ng malamigranteng kabataan, ikaw ba ay gusto mo talagang ibagsak kita? Pawis na pawis ang nakaitim na damit, napakalakas nitong kabataang parang migranteng manggagawa. Ubo. Sa oras na ito, nagkaroon ng hindi napapanahong tunog ng pag-ubo, napatingin ang lahat, ang nagpatunog ng pag-ubo ay si Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, kayong dalawa, dahan-dahan lang. Ang binata na mukhang isang migranteng manggagawa ay tumitig kay Lance at sinabing, ikaw na dumating para buuin ang mga numero, mas mabuting manahimik ka. Sinabi ni Lance, sino ang nagsabing narito ako para buuin ang mga numero, hindi pa ako nakakapanayam, paano mo malalaman na hindi ako matatanggap, masasabi ko sa iyo, wala sa inyo ang magnanakaw ng trabahong ito. Mula sa akin, naghihintay akong matanggap bago ang aking susunod na pagkain ay ihain. Utos ng Hangul. Ngumuso ang batang nakaitim na iyon kay Lance. Ang haring sundalong iyon na nakauniporme ng camouflage, gayunpaman, ay napakalmado, malamang na may kaugnayan sa kanyang background sa militar, nanunood siya ng balita sa TV at hindi nagbigay ng anumang pansin sa pakikibaka sa pagitan ng kabataang sibilyan at ng kabataang nakaitim na damit. Sa pagkakataong ito, tumingin ang haring sundalong iyon sa TV at sinabing, itong walang hiyang magnakaw, tiyak na mahuhuli ko siya. Nagtanong si Lance, hari ng sundalong, hindi niya ninakaw ang pera mo, hindi banggitin na ninakawan niya ang mayayaman at nagbigay sa mahihirap, hindi mabuting tao ang pamilyang ninakawan. Ang estado ang maghuhusga kung siya ay isang mabuting tao o hindi, kahit na siya ay hindi isang mabuting tao, malaya ba siyang magnakaw ng kanyang pera? Kahit na ang kanyang pera ay mula sa isang maruming mapagkukunan, ito ay pag-aari ng estado at ang estado ay kinukumpiska. Ito. Matuwid na sabi ng hari ng mga kawal. Ang mandirigmang iyon, ninakawan niya ang mayayaman at ibinigay sa mahihirap, hindi ba dapat purihin siya ng lahat sa kanyang kabayanihan? Warrior. Ninanakawan ng mayayaman para ibigay sa mahihirap. Nakakatawa, tanga lang ang maniniwala na may nagnanakaw pa sa mayayaman para tulungan ang mahihirap sa manlansig ito. Gagawin ko ang lahat para matulungan ang pampublikong seguridad ng London City at arestuhin ito. Magnanakaw. Sumumpa ang sundalong si Haring Ben at sinabi. Sinabi ni Lance sa loob-loob, ninakawan ko ang mayayaman para tulungan ang mahihirap at tinulungan ko ang mga mahihirap na iyon, bakit hindi ako nakarinig ng papuri? Iba ba ang mundo? Maganda ang intensyon ko at pinipintasan pa rin ako. Lance ay nanlumo, ang resulta ay hindi sa lahat ng kanyang naisip, ito ay dapat na pinag-uusapan. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na humigit kumulang 60 taong gulang ang pumasok sa reception room at sinabi sa 5 tao, lahat, paumanhin sa paghihintay sa inyo.
Ngayon si Mr. Song ay handa nang simulan ang panayam. Ben, ikaw ay ang unang pumasok sa opisina ni Mr. Song para sa interview. Yes, Uncle Tang. Ngumiti at tumango ang malamig-ranting kabataang iyon, kilala niya talaga ang matandang iyon at tinawag siyang Uncle Tang. Nang kararating lang ni Ben sa London City, si Uncle Tang ang personal na sumando sa kanya. Pumasok si Ben sa isang upscale office kung saan nakaupo si Edward Song sa isang office chair. Ikaw dapat si Ben. Hello, Tito Song. Tandaan ang website, conshoate.net. Haha, Ben? Umupo ka kaagad? Matagal na kitang naririnig, pero hindi ko inaasahan na maaanyayahan kita pababa ng bundok. Tuwang-tuwang inunat ni Edward Song ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Ben. Biglang nagkaroon ng matalinong ideya si Edward Song na gustong subukan kung talagang kasing lakas ng mga alamat si Ben, kaya, nakipagkamay kay Ben, biglang gumamit ng puwersa si Edward Song. Bahagyang napangiti si Ben, at sa matinding pagkabigla ng lakas ng loob, biglang nahiwalay ang kamay ni Edward Song at namanhid ang kanyang palad. Nagulat si Edward Song, isa talaga siyang eksperto. Uncle Song, no need to be polite, sinunod ko lang ang utos ng master ko na bumaba sa bundok para tapusin ang misyon na ito, ipaubaya mo sa akin ang kaligtasan ng anak mo. Good. I'm relieved to have you to protect my daughter. Tuwang-tuwa si Edward Song, ang lakas ni Ben ay walang alinlangan na maraming beses na mas malakas kaysa sa kanya, nakarapat-dapat sa alamat. Pangalawa, Ben, pumasok ka para sa interview. Pagkaraan ng 10 minuto, tumawag ang matandang iyon. Tumayo ang hari ng mga sundalo at lumabas ng receiving room patungo sa katabing opisina. Si Edward Song ay abala sa pagsasabing, ikaw si Ben. Hello, Tito Song. Kinamayan ni Edward Song si Ben at nakangiting sinabi, magaling talaga ang kandidatong ipinakilala sa akin ni Clinton, kaya maupo ka. Gayunpaman, ang sundalong iyon na si Haring Ben ay ngumiti, Uncle Song, hindi na ako uupo, hindi na ako kailangan ng iyong anak na protektahan siya, ang unang Ben nakakapasok lang, sapat na ang kanyang lakas para protektahan ang iyong anak. Pinapunta ako dito ni Clinton para protektahan ang anak mo, pero mayroon ka ng malakas na kandidato, kaya hindi ako sasali. I'll take my leave, sorry. Napabuntong hininga si Edward Song, Ben, sorry talaga, na si Ben kanina lang, hiniling ng tatay ko na may mag-imbite sa kanya pababa ng bundok. Uncle Song Lancet need to be sorry, I understand, then aalis muna ako, I will make it clear for Clinton. Sige salamat. Ang sundalong si Haring Ben ay lumabas ng opisina sa isang iglap. Pangatlo, team. Lumabas sa receiving room ang binata na nakaitim na damit at pumasok sa katabing opisina ng general manager. Tiningnan ni Edward Song ang kabataang ito na nakaitim na damit. Nang hindi siya bumangon para salubungin siya, ngumiti siya at sinabing, Team, maupo ka. Alam na alam ni Edward Song na ang team na ito ay sinusubukang saktan ang kanyang anak, at gagawin niya. Hindi kailanman humantong ng isang lobo sa kanyang tahanan, ngunit ang ama lamang ni Tim ay ang representante na pinuno ng Wind Cloud Hall ng 3 malalaking irregular na puwersa sa London City, kaya medyo mahirap. Ngumiti si Tim at umupo, Mr. Song, hindi ako magpapatalo, ipinapahayag ko ang aking pakikiramay sa patake sa iyong anak na babae kamakailan. Ano sa palagay mo? Siyempre, gusto rin ng tatay ko na protektahan ko ang anak mo. Sinadya ni Tim na banggitin ang kanyang ama para i-pressure si Edward Song. Sinabi ni Edward Song, Tim, salamat sa iyong kabutihan, ang aking anak na babae ay mayroon ng personal na bodyguard, mangyaring bumalik. Malamig ang mukha ni Tim, Edward, huwag tumingin sa mukha ng monghe para makita ang mukha ng Buddha, sigurado ka bang hindi mo ito isasaalang-alang? Natatakot akong hindi matutuwa ang aking ama. Salamat sa iyong mabait na salita. Nagalit si Tim at sinabing, Edward Song, pagsisisihan mo. Ang 3 malalaking irregular na puwersa ay hindi sapat na makapangyarihan para matakot ang mga tao sa London City, bukod pa, ang iyong ama ay Deputy Hallmaster lamang, mangyaring bumalik. Bumantong hininga si Tim at naglakad palayo, hindi inaasahan na hindi magbibigay ng mukha si Edward Song. Pang-4, Andrew Hill, mangyaring pumasok para sa isang pakikipanayam.
Dumating si Uncle Tang na iyon para tumawag, at ang gwapong mukhang Andrew Hill ay lumabas ng receiving room. Lance na lang ang natitira sa receiving room. Palaging nararamdaman ni Lance na ang kapaligiran ngayon ay hindi tama. Nang pumasok si Andrew Hill sa opisina ng General Manager, ngumiti si Edward Song at sinabing, "Ikaw si Andrew Hill, mangyaring maupo." "Hello, Tito Song. I've heard about you from your principal, he admires you, no wonder he recommended you to be my daughter's personal bodyguard." Sabi ni Edward. Si Andrew Hill ay abala sa pagsasabing, may naiisip ba na kandidato si Uncle Song? Ngumiti si Edward Song, "Ayan, so I have to say sorry to you, tinawagan ko na siya sa phone from your principal's side." Nalaman kaagad ni Andrew Hill na hindi siya maaaring maging personal na bodyguard ni Song Avon at nag-aalalang sinabi, "Uncle Song, bagay talaga akong maging bodyguard ni Avon." "Andrew Hill, dahil lang sa bagay na bagay ka, ikaw ang schoolmaster ng Bayun High School, tama, anak ko ang bulaklak ng paaralan, kaya natatakot ako na mangyari ang hindi ko gustong mangyari." Malungkot na ngumiti si Andrew Hill, matatakot si Uncle Song dahil sa tingin niya ay hindi ako sapat para kay Avon, di ba? Walang sinabi si Edward Song, pumayag. "I'll take my leave." Tumayo si Andrew Hill at umalis. Sabi ni Edward Song, "I'm sorry, sana maintindihan mo. Hindi ako susuko sa paghabol kay Avon." Umalis si Andrew Hill. Lumapit ang matandang iyon sa receiving room at sumigaw, "Lance, ikaw na." Lance said, "Finally it's my turn? Bakit ako last ah? Ako ba ang finale ah?" Usually ang finale ang pinaka-importante, haha, may show. Bahagyang ngumiti si Uncle Levi's, ngunit sa puso niya, ngumuso siya. Pumasok si Lance sa opisina ni Edward Song. Hindi bumangon si Edward Song para batiin siya, nakaupo sa kanyang upuan sa opisina, at walang intensyon na makipagkamay kay Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, "Hello, boss. Ikaw si Lance?" Tanong ni Edward Song. "Yes, Mr. Song. Pwede po bang magtanong kung kailan ako makakapagtrabaho?" "Magtatrabaho?" Kumunat ang noo ni Edward. "Nagsisimula pa lang sa trabaho, naisip ko na pinakamahusay na magsimula kaagad, at hindi ako natatakot na tumawa, hindi pa nga ako nakakapag-dinner, naghihintay na lang akong pumasok sa trabaho." "Oh." Magalang na ngumiti si Edward, ngunit sa kanyang puso, itong si Lance, talagang hindi kawili-wili, talagang gaya ng sinabi ng kanyang anak, ay isang dengtsuran. Kung hindi dahil sa mukha ng driver, Uncle Levi's, ang panayam na ito. Hindi sana para sa kanya ngayon. Naisip ni Lance na nararapat na maging bodyguard ng anak ni Edward, at sinabing, "Boss Song, dati, 50,000 sa isang buwan, at kasama na rin ang pagkain at tirahan, totoo ba ito ah?" "Oh. Boss Song, ipinapangako ko, hinding-hindi mo gagastusin ang 50,000 dolyar, sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na ang iyong anak na babae ay isang napakahirap na ginang, huwag mag-alala na ipaubaya ito sa akin, ipinapangako kong tutulungan kitang pagalingin siya sa pagpapasakop. Ako, si Lance, ay isang alamat pagdating sa pagpapagaling ng mga tao, hehehehe." Napahawak si Lance sa kanyang mga kamay sa pananabik. Ayaw ni Edward Song na mag-aksaya ng oras kay Lance, ngumiti, "Lance, pasensya na, hindi ko sinabing gusto kitang kunin." "Ah." Natigilan si Lance doon, napakatindi niyang isipin na maaari na siyang magsimulang magtrabaho. "I'm sorry, but you can leave now, and thank you for coming to the campaign." Nagtaka si Don Lance, bakit? Walang dahilan. Medyo naiirita si Edward, "Lance, gusto mo ng dahilan, mabibigyan kita ng isa, una sa lahat, hindi maganda ang unang impresyon ko sa iyo. Tumawag ang anak ko sa tanghali, sinabing sinamantala mo siya. Ang telepono, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maging bodyguard ng aking anak? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ah, you call that taking advantage. Ang anak mo mismo ang gustong tumawag sa akin na Uncle Tang ah, hindi ko siya pinayagan, pinuri ko rin siya bilang isang magalang na bata, paano mo magagawa iyon?" Sabi ni Lance malungkot, alam din ni Lance kung sino ito sa oras na iyon ah, dumating sa mundong ito, ang unang pagkakataon na makatanggap ng isang tawag sa telepono, napaka-emosyonal, okay.
Anyway, thank you for coming to participate in the election, and I can only apologize for the result that you were not accepted. Parang nagbigay ng eviction order ang tono ni Edward Song, kung ibang tao sana narinig nila. Kaagad. Mr. Song? Please reconsider, I really need this job. I'm worrying about food every day, you can solve it, besides, with my martial arts skills, protecting a pussy, that's not a piece of cake. I'm kaya determinado akong ibaba ang status ko at pumasok sa bodyguard industry Sabi ni Lance. Hindi na sumagot si Edward kay Lance at sumigaw, Uncle Levi's, ihatid mo si Mr. Damon palabas. Pumasok ang matandang iyon at sinabi kay Lance, Lance, mangyaring bumalik, may trabaho ang ating Mr. Song. Ngumiti si Lance at lumabas ng opisina na may matinding panghihinayang. Hindi nagalit si Lance, naawa lang siya, talagang pinahahalagahan niya ang trabahong ito, noong driver siya noon, paulit-ulit niyang ibinababa ang kanyang sweldo, at sa wakas ay sumigaw ng 500 sa isang buwan, kailangan lang niyang pamahalaan ang kanyang pagkain at pabahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi para sa kanya ang napakagandang gawain. Paano ako mag-aayos ng hapunan? Lihim na si Lance. Sa umaga, inisip ni Lance na nakahanap na siya ng magandang trabaho, kaya kinain niya ang lahat ng daan-daang dolyar na mayroon siya sa kanya. Kinaladkad ni Lance ang kanyang mga paa at naglakad papunta sa unang palapag ng gusali. Sa pagkakataong iyon, ang driver noon, si Uncle Levi's, ay abala sa paglabas sa gilid at sadyang nagtanong, Lance, kamusta ang interview? Pagkabigong mahalal, alam mo bang mabibigo ako? Driver ano? Sinabi ni Lance, kung alam mong hindi ako magtatagumpay, bakit mo ako pinayagan na pumunta para sa interview? Napabuntong hininga, inalo niya, Lance, huwag kang ganyan, trabaho lang. Paano ba naman ito, tinulungan kitang maghanap ng trabaho bilang bodyguard, nabalitaan ko na ang pamilya Brown sa London City ay naghahanap din ng bodyguard para sa kanilang babae, bakit hindi mo subukan ang swerte mo doon? Nanlaki ang mga mata ni Lance at abala siya sa pagtatanong, paano ang sweldo nitong si Brown? Naku, huwag kang mag-alala dyan, ang pamilya Brown ay may malaking negosyo din sa pamilya. Nabalitaan ko na ang ginintoang babae ng pamilya Brown ay nasa paaralan 2 araw na ang nakakaraan, at isang lalaking punk ang sadyang minamaliit sa banyo habang nandoon siya, kaya gusto rin ng pamilya Brown na makakuha ng campus bodyguard ang kanilang babae para maiwasang maulit ang ganitong bagay. Natigilan si Lance, flirt with her in the bathroom. Oo, iyong palanan middle school? Iniisip ko kung sinong pervert, marahil dahil hindi niya kayang habulin ang anak ng pamilyang Brown, sinasadya niyang samantalahin ang pagpunta nito sa banyo para umihi sa harap niya, tama ba? Ang bagay na ito, CEO Brown. Galit na galit si Chen Ming, kaya ang pamilya Brown ay kailangang maghanap din ng personal na bodyguard para sa kanilang babae. Lance, bakit hindi mo subukan ang iyong kapalaran sa pamilya Brown? Matagal na hindi tumugon si Lance, at sinabi sa kanyang puso, ang taong umihi sa banyo ng mga babae ay hindi dapat ako, tama? Narinig mo ba ako, Su Chen? Narinig. We'll try your luck then? Balita ko interview din mamayang hapon, kaya bilasan mo na. Sige. Salamat Little Don. Hindi alam ni Lance kung ano ang iniisip niya, na para bang nahihirapan siya sa isang tanong, sinadya ba siya o hindi ng lalaking umihi sa kwarto ng mga babae. Ang pamilya Brown ay naghahanap din ng mga personal na bodyguard, at si Lance ay nasa sabik na marinig ang balitang ito, ngunit nang marinig niya ang mga salita sa likod ng mga salita ni Uncle Levi's, si Lance ay nag-alinlangan. Kahit ano, mauna na tayo. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Tinanong kaagad ni Lance si Uncle Levi's, saan pupunta para sa interview sa Brown House? Hindi ko mahanap. Driver, dapat sa Chang Brown Mansion, mag-taxi ka na lang papunta doon. Pero wala akong pera. Wala ka bang ilang 10? Pawis na pawis si Lance. Na sobrang kawawa. Hindi. Kalimutan mo na, papahiram ako sa iyo. Kumuha si Uncle Levi's ng $100 at ibinigay ito kay Lance. Nagpapasalamat si Lance, salamat sa iyong kabutihang loob, Uncle Levi's.
Sige, bilasan mo at sumakay ng taxi papuntang Chang Brown Mansion. Sige. Huminto si Lance ng taxi at sinabi sa driver, sa Brown Mansion. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang taxi sa entrance ng Brown Mansion. Pagkatapos magbayad, pumasok si Lance sa Brown Mansion. Ang isang receptionist ay abalang nagtanong, "Hello, sir, how can I help you?" Sinabi ni Lance, "Hinahanap ko ang iyong amo, ang pangalan niya ay Kent Brown, nasaan siya?" "You have to make an appointment to see our general manager, may appointment ka ba in advance?" "Appointment? Hindi ko alam. Hihilingin kita kung ganoon." Ang ginang sa front desk ay tumawag sa telepono, pagkatapos ay sinabi kay Don, "I'm sorry, sir, ngunit wala kang appointment." "Ano naman, kailangan ko siyang makita, balita ko naghahanap siya ng bodyguard para sa anak niya, totoo ba?" "Sir, family business niya yon, hindi ko alam yon." 22. "Tapos dalhin mo ako sa kanya." "I'm sorry, sir, pero wala po kayong appointment." "Tapos magpa-appointment ka dali ha." Napangiti ang receptionist, "Sir, hindi agad available ang appointment, depende rin kung gusto ka ng boss namin na makita ka, kung may oras ka, at walang ganoong mabilis na sagot. At saka, puno ang schedule ng boss namin sa loob ng 3 araw, kaya kahit na gumawa ka ng appointment, kailangan mong makipagkita sa kanya pagkatapos ng 3 araw." Makalipas ang 3 araw. Lumalamig na ang cauliflower. Saang palapag ang opisina ng general manager mo? "Can you tell me about this?" Ang sabi ng receptionist, sa ika-19 na palapag, ang elevator ng kawani ay hindi maaaring umakyat sa ika-19 na palapag, tanging ang espesyal na elevator lamang ang maaaring umakyat. Hindi nagsalita si Lance at lumabas ng gusali patungo sa isang walang tao na lugar sa gilid ng gusali. Tumalon si Lance sa glass curtain na dingding ng gusali, ang buong labas ng gusali ay natatakpan ng madilim na asul na salamin. Inilagay ni Lance ang kanyang mga kamay sa salamin at mabilis na umakyat na parang Spider-Man. Sa sandaling ito, sa isa sa mga marangyang opisina sa ika-19 na palapag, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na mukha ay nagsabi sa isa sa kanyang mga tauhan, "Ano ang lahat ng mga bagay na ito, hindi ka ba makakahanap ng ilang makapangyarihang mga eksperto? Tingnan mo, ito Tim, natatakot akong kagagaling lang niya sa Edward Song." Sinabi ng subordinate na iyon, "Boss Brown, sa katunayan, itong si Tim ay kagagaling lang kay Edward. Isang magandang relasyon itong si Tim, sa 3 kabataang dumating para sa panayam na ito, siya na ang pinakamagaling." Nanlumo si Kent Brown, itong si Tim, na isa sa 3 irregular na puwersa sa London City, ay mula sa maling background, ayaw kong maging bodyguard ng anak ko ang ganoong tao, pinapapasok lang nito ang lobo sa bahay. Sinabi ng subordinate na iyon, ngunit, ang 3 pangunahing irregular na puwersa, walang sinuman sa kanila ang madaling pukawin, kung hindi mo ibibigay ang mukha kay Tim, natatakot akong masaktan mo ang ama ni Tim. Pagkatapos ng lahat, ang Edward ang pamilya ay matatag at may mas malawak na koneksyon, maaari siyang hindi matakot, ngunit kami, gayunpaman, dapat maging maingat Sa ngayon, naghihintay sa labas si Tim at ang iba pang 2 teenager na nag-interview sa kanya. Hinampis ni Kent Brown ang mesa, nakakainis. Gumagapang na ngayon si Lance sa buong glass curtain wall sa labas nitong Grand Mansion, ngunit wala siyang makitang pasukan. Wala bang mga pinto at bintana ang transparent na dingding na ito? Kung wala ka nang mahahanap pang mga pinto o bintana, kailangan mong basagin ang mga ito. Malungkot na sabi ni Lance. Sa reception room ng general manager sa ika-19 na palapag, 3 binatilyo ang nakaupo doon. Ang isa sa kanila, isang kabataang nakaitim na damit, ay si Tim, na kagagaling lang sa lugar ni Edward Song. Si Tim ay natangay lang ni Edward Song, at ngayon ay may galit sa kanyang puso, at ngayon ay nakapin ang kanyang pag-asa sa pamilya Brown. Mabuti kung siya ay maging personal na bodyguard ni Sally, si Sally ay isa rin sa mga bulaklak ng paaralan ng Palanan High School. "Hoy, kayong dalawa, halika rito. Anong ginagawa mo?" Tumingin ang 2 kabataan kay Tim.
Lumakad si Tim at sinabi mula sa itaas, kahit na ikaw ay karapat-dapat na makipagkompetensya sa akin, binibigyan kita ngayon ng dalawang pagpipilian. Una, kusang gum-ulong. Pangalawa, bugbugin mo ako at pagkatapos ay gum-ulong. By virtue of what? What are you? Sabi ng isa sa mga kabataan. Malamig na sinabi ni Tim, dahil lang sa miyembro ako ng tatlong malalaking irregular na puwersa ng London City, ang Wind Cloud Gang. So what? We've come all the way from abroad? Paano tayo matatakot sa local landlord mo? Nagmadali si Tim. Sa isang iglap na patumba ang dalawang kabataang iyon, napabuntong hininga si Tim, sa lakas na ito, naglakas loob ka pang makipagkompetensya sa akin, umalis ka. Sa opisina ni Kent Brown, abalang tumakbo ang isang sekretarya para magulat, Chairman, masama, sa labas ng reception room, ang nakaitim na kabataang iyon, binugbog ang dalawa pang dumating para sa isang interview, ang dalawa pang dumating para sa isang interview ay nabugbog, tanging nakaitim na lang ang natitira. Ano? Sobra. Galit na galit si Kent. Sa sandaling ito, itinulak ni Tim ang pinto ng opisina at pumasok. Tim? Sino ang nagpapasok sa iyo? Galit na tanong ni Kent Brown. Ngumiti si Tim, Mr. Brown, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa pagkaantala sa pagpasok sa proseso ng pakikipanayam ng napakatagal? Personal bodyguard, gusto ko siyang protektahan. Hindi ko kailangan ang sweldo mo, libre ito, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, Mr. Brown. Nagalit si Kent Brown. Tim, huwag kang masyadong lumayo, huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang gusto mo sa lugar ko dahil lang sa miyembro ka ng Dragon Gang. Tumawa si Tim, Mr. Brown, ano ba ang sinasabi mo, gusto ko lang protektahan ang anak mo. Pero, tama ka talaga? Ako? Ang Wind Cloud Gang? Ay hindi malambot na kamatis, hahaha. Ikaw. Galit na galit si Kent Brown, ngunit sa kasamaang palad, si Kent Brown ay marunong lamang umorder ng paws ang may tatlong paa, kung saan siya katugman ni Tim. Sinabi ni Tim, Mr. Brown, huwag kang mag-alinlangan, hayaan mo akong maging bodyguard ng iyong anak, huwag kang mag-alala, paprotektahan kong mabuti ang iyong anak. Huwag mo nang isipin, mas gugustuhin ko pang walang bodyguard kesa sa isang tulad mo na bodyguard ng anak ko. Ngumisi si Tim, Mr. Brown, sa palagay mo ang pamilya Brown ay ang pamilya ng Song. Maaaring may mga pag-aalinlangan ako sa lugar ni Edward, ngunit wala akong dapat pag-aalinlangan sa iyo, Mr. Brown, sa palagay ko ay wala any need to rip your face off. Masama sa lahat ang pagpunit sa mukha mo, pero kailangan nating magkita ng madalas kapag naging bodyguard na tayo ng anak mo. Bitawan mo ako. Sigaw ni Kent Brown. Nanlamig ang mukha ni Tim at malungkot na sinabi, Kent, ang young master na ito ay magiging bodyguard ng iyong anak ng libre, huwag mo akong bigyan ng kahihiyan, pukawin mo ako at gagawin kitang hindi magkasundo sa London City. Napuno ng galit ang dibdib ni Kent Brown. Knock knock. Knock knock. Sa sandaling ito, ang tunog ng dong-dong-dong ay nagmula sa glass curtain na dingding sa labas. Tumingin sa labas si Brown morning glance at natigilan, nakita ko lang ang isang taong dumaikit sa salamin na wala sa hangin. Nang pinagmamasdan ni Tim ang tao sa labas, nagsalubong ang kanyang mga kilay, hindi ba ito ang katangahang nakita niya kay Edward? Matapos gumapang sa labas ng mahabang panahon, tuwang-tuwa si Lance nang sa wakas ay may makitang tao sa silid na ito. Knock knock knock. Si Lance ay abala sa pagkatok sa salamin, sinemyasan ng taong nasa loob na buksan ang bintana. Nag-alinlangan si Kent Brown at binuksan ang bintana, ngunit sa kasamaang palad, ang bintana ay napakaliit at bumukas pababa sa napakataas na gusali, kaya mahirap umakyat. Gayunpaman, nagawang ipitin ni Lance ng husto. Si Lance ay abala sa pasasalamat, salamat, siya nga pala, hinahanap ko si General Manager Kent Brown, maaari ko bang itanong kung paano makarating doon? Tanong ni Kent Brown na nalilito, sino ka? Bakit sa labas pumasok? Nandito ako para sa isang pakikipanayam, at narinig ko na ang pamilya ni Miss Brown ay kumukuha din ng mga bodyguard ng campus, kaya lumapit ako, ngunit hindi ako pinayagan ng isang babae sa unang palapag, kaya kailangan kong umakyat dito. Napatingin si Kent Brown kay Lance na may pagkagulat at nagtanong, kakaakyat mo lang dito. 23.
Oo. Sa oras na ito, napabuntong hininga si Tim, ano ba, ikaw na naman, bakit ka napunta rito? Galit si Tim, kagagaling lang niya sa Edward, ngunit ganoon din ang psychopath na ito. Tumingin si Lance kay Tim at tumawa, nagkataon lang, kapatid, pumunta ka rin ba dito para sa interview? Nagkataon ng kapatid mo, sino ang nagsabi sa iyong pumunta ka? Sigaw ni Tim. Sabi ni Lance, pinapapunta ako ng driver ni Boss Song na si Uncle Levi's pinakilala ka rin ba niya dito, ang bilis mo talagang dumating. Itinuro ni Tim si Lance at sumigaw, umalis ka rito, natukoy na ng bodyguard ni Sally na ako iyon. Sabi ni Lance, tapos na ba ang interview? Sa pagkakataong ito, ang Kent Brown na iyon ay abala sa pagsasabing, itong kapatid, hindi pa tapos ang panayam, ano ang pangalan mo, ako si General Manager Kent Brown. Si Lance ay abala sa pagtingin kay Kent Brown at masigasig na sinabi, General Manager Brown, pasensya na, hindi ko lang alam na nasa General Manager ka, kung nasaktan kita, mangyaring tiisin mo ako. Ang pangalan ko ay Lance, I really need this job, please interview me again. If you don't hire me, I won't have money for dinner. Ngumiti si Kent Brown, Lance, opisyal kong ibinalita na natanggap ka na. Napapasok ka kaagad. Hindi makapaniwalang tumingin si Lance kay Kent Brown. Tandaan ang URL. Consyo 8. Net. Tumingin si Kent kay Tim at sinabing, Tim, pasensya na, pero may bodyguard na ang anak ko, kaya bumalik ka na. Ha. Tumawa ng malakas si Tim, mabangis ang mukha. Kent Brown, mukhang toast ka talaga. Naikuyom ni Tim ang kanyang mga kamao at tumingin ng masama kay Kent Brown. Napaatras si Kent Brown at tumingin kay Tim na mapagbantay at galit na sinabi, Tim, opisina ko ito kaya huwag kang gagawa ng kalokohan. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat dahil miyembro ka ng irregular puwersa? Ha, Kent Brown, kung sa palagay mo, talagang minamaliit mo ang kakayahan ng aking Windcloud gang na si Tim Young Master. Kent Brown, hinihiling mo ito. Pagkasabi noon, sinampal ni Tim si Kent Brown ng mabangis na suntok. Biglang may humawak sa kamao ni Tim, si Lance iyon. Galit na tumingin si Tim kay Lance at sinabing nakapikit ang mga ngipin, bibilang ako hanggang 3, kung hindi ka gamulong, huwag mo akong sisihin kung hinayaan kita. 1, 2, sampal. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Tim at siya ay nasampal sa lupa, ang isang bahagi ng kanyang mukha ay namamaga at umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw. Ngumuso si Lance, si Tim ba, ngayon na si Boss Brown, kinuha na ako, kung gusto mong i-bully ang amo ko, dapat humingi ka ng permiso sa akin. Naghahanap ng kamatayan. Gamit ang isang carp, tumalikod si Tim at pinatay si Lance habang nasa himpapawid pa rin ang kanyang katawan, ang 3 metrong radius sa paligid niya ay napuno ng solemna na aura ng kamatayan na ibinubuga mula sa katawan ni Tim. Pagbabago ng Dragon Palm. Naglalaman si Tim ng 12 ng mga variation ng mga hampas ng palad patungo sa Lance, virtual at totoo. Nagbabala si Kent Brown sa gilid, Lance, mag-ingat, ang kanyang martial arts skills ay napakataas. Bang! Bago matapos ang boses ni Kent, si Tim lang ang bumagsak sa dingding. Nanlaki ang mga mata ni Kent Brown na hindi makapaniwala, tila ang kanyang babala kay Lance ay ganap na hindi kailangan, ang lakas ni Lance ay maraming beses na mas mataas kaysa kay Kent Brown. Bang! Sa sumunod na segundo, si Tim ay hinawakan ng ulo ni Lance at bumagsak sa lupa na parang bola. Ang mga tiles sa sahig ay agad na nagbitak na parang gagamba, at ang ulo ni Tim ay dumudugo. Ano? Talagang nabigla si Kent, labis na inabuso si Tim na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban, hindi, dapat ay wala man lang siyang pagkakataong magsalita, ang misteryosong ito. Tinapos ni Lance si Tim. Bang! Hinawakan ni Lance ang isa sa mga binti ni Tim at gumawa ng triple slam. Tuwang-tuwa si Kent kaya napatingin siya kay Lance at sinabi sa kanyang puso, Diyos ko, anong klaseng swerte ang mayroon ako ngayon, talagang nag-recruit ako ng bodyguard na may ganoong kalakas na kasanayan sa martial arts. Noon lamang huminto si Lance at itinapon si Tim patungo sa sulok ng opisina. Puno ng dugo ang ulo ni Tim at iba na ang mukha niya. Ikaw,
Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Tim at galit na itinuro si Lance. Umalis ka dito, kung maglakas loob kang guluhin ulit ang amo ko sa hinaharap, ginugulo mo ako. Pilit na bumangon si Tim at nanggigigil ang kanyang mga ngipin, we'll see. Gusto siyang habulin ni Lance at bugbugin muli, ngunit abala si Kent Brown sa pagsigaw, Mr. Damon, huwag mo siyang habulin, hindi madaling magalit ang lalaking ito, naturuan na siya ng leksyon, kaya kung nang-ahas siyang saktan muli ang aking pamilyang Brown sa hinaharap, kailangan niyang timbangin ang kanyang mga salita. Tumango si Lance. Si Kent Brown ay nasa sobrang excited na mood, abala sa pagsasabing, Mr. Damon, mangyaring maupo. Bahala ka, Boss Brown. Ngumiti si Kent Brown, Mr. Damon, hindi ko inaasahan na napakagaling mo sa martial arts, na ngayon lang si Tim, napakalakas niya medyo sikat na young expert siya. Ang sinabi ni Mr. Damon, ngunit sa iyong husay sa martial arts, maaari kang pumunta sa mas magandang lugar, bakit mo piniling pumunta at maging bodyguard ng aking anak? Natarante si Kent. Being a bodyguard, it's already the best job for me By the way, boss, huwag mo akong sisihin sa paghukay ng pera ko nung nag-hire ako sa Song Family, pero binigyan nila ako ng 50,000 a month, at may kasama pang pagkain at tirahan, hindi ko alam kung paano ito kakampi. Siyempre, kung wala kang 50,000, pwede na ulit makipag-ayos, hehehehe. Napangiti si Kent Brown, nang makita kung gaano kaseryoso si Lance sa pagsasabi nito, naisip niya na ito ay isang bagay na nakakatakot sa kanya, ngunit ito ay ang sweldo. Mr. Damon, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 100,000 sa isang buwan, kasama na rin ang pagkain at tirahan. 100,000, wow! Natuwa si Lance. Boss, huwag kang mag-alala, gagawin ko ng maayos. Sinabi ni Kent Brown, Mr. Damon, walang pagmamadali dyan, tama, saan ka nanggaling? Well, hayaan mo akong makilala ka kahit papaano. Galing ko sa malayong lugar, pero syempre, hindi mo kailangang mag-alala na masama ako, paniniguro ni Lance. Ngumiti si Kent Brown, sa husay mo sa martial arts, hindi mo na kailangang lumapit sa akin para maging masamang tao, okay, may tiwala ako sa iyo. Saan ka nakatira ngayon? Anong klaseng trabaho ang ginawa mo noon? Nakatira ako sa lugar ng Isabela, at senior pa rin ako sa Palanan Middle School. Nagkataon lang, senior din ang anak ko sa Palanan High School. Hehe, alam ko. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Kent Brown, ang White Cloud High School, kasama ang mga magkahalong dragon at ahas nito, ay napakagulo, matagal ko nang gustong gawing personal bodyguard ang aking anak, ngunit, ang aking anak na babae ay labis na tutol dito, hindi niya gusto na may nagbabantay sa kanya. Kaya, nakahanap na ako ng ilang bodyguard para sa kanya noon, ngunit sa wakas ay pinalayas niya silang lahat. Gayunpaman, noong nakaraang Biyernes, isang perwisyo na lalaki sa paaralan ang sadyang dinungisan ang kadalisayan ng aking anak sa pamamagitan ng pag-ihi sa silid ng mga babae habang siya ay nasa banyo. Kaya, sa pagkakataong ito, hindi na siya makatutol, at kailangan natin siyang kunin ng isang bouncer sa campus. Hey. Tumawa si Lance, medyo nanghina sa kanyang puso, siya ba talaga ang parehong tao? 24. Sige, Lance, oras na rin para matapos ang araw, dadalhin kita kaagad sa aking bahay, makipagkita muna sa aking anak, at subukang magsimulang opisyal na magtrabaho bukas, okay? Ako ay mag-aayos para sa iyo. Sa klase ng aking anak na babae, at uuwi ka sa kanya pagkatapos ng paaralan, tulad ng nangyari na pareho kayong nakatatanda muli. Tumango si Lance. Bumaba sina Kent Brown at Lance at hiniling kay Lance na sumakay sa kanyang espesyal na sasakyan. Sa kotse, tumawag si Lance sa kanyang kasambahay, si Adan, at sinabihan siyang bantayang mabuti ang bahay sa lugar ng Isabela mula ngayon. Natarante si Kent at nagtanong, may kasambahay ka pa, ha? Yeah, but they had to stay and work for me as a servant, so I just had to do whatever they want. To tell the truth, I'm actually a family outcast from a faraway place who were expelled by a certain family. Aling pamilya ang hahayaan ng isang taong may ganoong kataas na kasanayan sa martial arts?
Naku, wag na nating pag-usapan. Anyway, I'm starting my life again, and what happened in the past is nothing to do with me. Nakipag-usap kay Kent sa lahat ng paraan, hindi nagtagal ay pumasok siya sa isang high-class residential area, lahat ng luxury villa. Sinabi ni Kent Brown, ang villa sa harap ay ang bahay kung saan nakatira ang aking anak na babae. Ang bahay kung saan nakatira ang anak mo. Hindi ka ba nakatira dito? Tanong ni Don Lance. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Dito rin ako nakatira, syempre, pero businessman ako, at kahit nandito ang headquarters ng kumpanya ko, kaunti lang talaga ang oras ko dito, at kadalasang naglilibot ako, at ang oras na nakatira ako sa home is not many days a month. So, kadalasan ang anak ko ang nakatira dito mag-isa. Oh, at paano ang iyong asawa at ang iba pa? Hoy! Nagdiborsyo kami ng aking asawa, isang anak na babae ang napupunta sa akin at ang isa ay sa kanya, ako ay orihinal na door-to-door na manugang ng isang makapangyarihang pamilya. Di bale, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa nakaraan. Mapait na ngumiti si Kent, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Maya-maya ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang villa. Lance, pumasok ka na sa loob. Oh! Sinundan ni Lance si Kent Brown sa bakal na gate sa labas ng villa, at isang matandang babae sa hardin ng bulaklak sa loob ay abala sa pagbati, "Guro, bumalik ka na." Tanong ni Kent Brown sa babae, "Nasaan si Miss?" Nasa study si Miss at nagbabasa ng libro, lalo na mahilig mag-aral si Miss. Sumigaw si Kent Brown, "Sally, bumaba ka kaagad, nakahanap si tatay ng magaling na bodyguard para sa iyo." Nang marinig ito ni Sally, na nasa study, agad siyang bumaba ng hagdan para tingnan kung anong klaseng bodyguard ang natagpuan ng kanyang ama para sa kanya. Gayunpaman, nang bumaba si Sally sa sala at nakita si Lance na nakaupo sa sofa, ang kanyang katawan ay nanginig at ang kanyang buong katawan ay nanatili. Hindi akalain ni Sally na ang bodyguard na hinanap ng kanyang ama para sa kanya ay ang super pervert na hari na umihi sa ladies' room. Nang makita ni Lance si Sally, ngumiti siya ng mapait, siya talaga iyon, at binati si Sally na may kaunting konsensya, "Hello, Miss." Biglang naalala ng isip ni Sally ang nangyari sa ladies' room, at ang bastos na ito ay kumagat pa at sinabing sinamantala siya nito. "Ah!" Sigaw ni Sally. Si Kent Brown ay abala, "Sally, ano ang nangyayari sa iyo? Halika at kilalanin si Lance." Tinuro ni Miss Brown si Lance nang may takot at sumigaw, "Tatay, bilasin mo, ilayo mo siya rito." Sumimangot si Kent, "Sally, ano ang sinabi mo?" "Siya ang bodyguard na kinuha ko pabalik para sa iyo, ang pangalan niya ay Lance, senior din siya sa Palanan High School, halika at kilalanin siya." Nag-aalalang sinabi ni Sally, "Tay, pakikick out siya, ang bastos na ito ay ang pervert na nangbuli sa akin sa ladies' room noong Biyernes." Tumawa si Kent, "Sally, itigil mo yan, alam kong ayaw mo pa ring pinapanood ng mga bodyguard, pero sa pagkakataong ito, hindi ako dapat mag-isa, ano ang nangyari sa banyo noong Biyernes, nakalimutan mo na iyon kaya mabilis, kaya sa pagkakataong ito, sa gusto mo man o hindi, kailangan kitang kunin ng mga bodyguard." Sabik na umiyak si Sally kaya itinuro niya si Lance at nagreklamo, "Tay, hindi ako nagsinungaling sa iyo, ang pervert na nang-aapi sa akin sa ladies' room ay itong lalaking ito, nakilala ko siya kahit na nasunog siya." Abo! Sige, Sally, sa tuwing makakahanap ka ng bodyguard para sa iyo, makikita mo ang lahat ng uri ng mga dahilan para i-frame ang iba, noong huling beses mong mahanap ang bodyguard na iyon para sa iyo, hindi ba't kinrayer mo rin siya sa pagpasok sa iyong silid sa gitna? Nang gabi, maaari mo bang baguhin ang isang bagong dahilan, talaga? Dad? Bakit hindi ka nalang maniwala sa akin, ni-recruit mo ang pervert pabalik, talagang aakayin mo ba ang lobo sa kwarto mo? Napatingin si Sally kay Lance na may matinding takot, ang pervert na ito ay nang-ahas pa. Maging maliwanag sa paaralan, kung ito ay sa bahay, hindi ba siya madudumihan? Baka maghintay ng ilang buwan at magbuntis pa nga ng bata, sa pag-iisip nito, nanginginig sa takot ang katawan ni Sally. Ngumiti ng bastos si Lance at sinabing, "Sally, nagkakamali ka ba tungkol sa isang tao?" Hindi ito maamin ni Lance sa kamatayan ngayon.
Umungol si Sally, pervert ka, nasunog ka hanggang sa abo hindi ko makikilala ang maling tao. Nakita ni Kent Brown kung gaano katigas ang ulo ng kanyang anak at tumingin kay Lance. Mapait na ngumiti si Lance at sinabing, Boss Brown, mukhang hindi ako tinatanggap ng iyong anak. Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin at sinabing, lumabas ka, pervert ka, lumabas ka. Sinabi ni Lance, Boss Brown, sa tingin mo, sa lakas ko, kailangan kong i-bully ang isang mag-aaral sa ladies' room. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang bullying. Tumingin si Kent Brown sa kanyang anak at sinabing, Sally, itigil mo ito, tingnan mo si Lance, napakasimple at mabait na tao, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng bullying, paano niya magagawa ang ganoong bagay. Tay, huwag kang magpapaloko sa itsura niya, nagsinungaling siya sayo, hindi ako naniniwalang puro at magaling ang pervert na ito, lobo siya sa pananamit ng tupa. Sabi ni Lance, Boss Brown, I swear to God, I'm really pure and good. Tumango si Kent Brown, nakita niya kung gaano kataas ang kakayahan ni Lance sa martial arts, at sa ganoong kataas na kasanayan sa martial arts, ang mga babaeng bumagsak sa kanya ay malamang na isang grupo sa kanila, wala man lang motibo. Sally, kung patuloy kang manggugulo, magagalit si Daddy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lance, Lance, don't mind, medyo makulit si Sally minsan, dapat maseryosohin mo ito. Tumawa si Lance at nagtanong, Boss Brown, isa akong lobo na nakasuot ng tupa, hindi ka ba natatakot? Mapait na tumawa si Kent, Lance, huwag mo akong kulitin, paano ka magiging ganoong klase ng tao, mas gusto kong maniwala na ako ay isang lobo sa pananamit ng tupa, hindi ako naniniwala na ikaw ay Bumantong hininga si Sally at tumingin kay Lance, wala kang kahihiyan, hindi ka nang ahas na gawin ito. Ngumiti si Lance ng bastos at sinabing, Sally, ituturing kita bilang isang bata na walang kaalam-alam, kaya alang-alang sa iyong ama, hindi ako mag-aabala na abalahin ka. Hindi maiwasan ni Kent na tumingin kay Sally na may diretsyong mukha at sinaway, Sally, matanda ka na at ignorante pa rin, kaya bakit hindi ka humingi ng tawad kay Lance? 25. Ano? I have to apologize, no way. Dad, pinangunahan mo ang lobo sa loob ng bahay, pagsisisihan mo ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Sally sa itaas na umiiyak. Humingi ng tawad si Kent at ngumiti kay Lance, I'm sorry, Lance, si Sally ay naging spoiled sa akin mula pa noong siya ay maliit, minsan siya ay napakabait, ngunit sa ibang pagkakataon, siya ay napaka-ignorant, mangyaring tiisin mo ako. Kaunti pa. Sinabi ni Lance, okay lang, ginagawa ko lang ang aking mahahalagang gawain, wala akong pakialam sa iba pa. Good. Good. Then, Lance, mag-shower ka muna. Okay. Tumango si Lance, nakangin sa napakalaking bilya, at naisip niya, siguro masarap manirahan dito, aasa ako dito mamaya, yay. Inutusan ni Kent Brown ang matandang babae, Antay Mina, dalhin mo si Lance sa kanyang silid. Nagtanong si Antay Mina, Guro, anong silid, pakiusap. Saglit na nag-isip si Kent at sinabing, hayaan mong manatili si Lance sa kwartong katabi ni Miss, mas madali rin siyang protektahan. Oo, Guro. Magalang si Mina Wu kay Lance at sinabing, Mr. Damon, mangyaring sundan ako. Oo, salamat, Nanay Wu. Si Lance ay kumilos na parang disenteng maginoo. Unang URLM. Konsyo 8. Net. Dinala si Lance sa isang marangyang silid sa ikatlong palapag na may 1 metrong 18 kama at isang napakaliwanag na balkonahe. Sinabi ni Antay Mina, Mr. Damon, abala ka muna pagkatapos, bababa ako para magluto ng hapunan. Okay, salamat Mrs. Wu. Kinuha ni Mina Wu ang pinto ng silid habang siya ay lumabas. Bumagsak si Lance sa malambot na kama at bumantong hininga, napaka-komportable ng kama na ito, talagang nag-e-enjoy ang mga mayayaman, hindi, talagang nag-e-enjoy ang mga tao sa mundong ito. Sa mundo ko, kahit gaano pa kayaman ang mga tao, hardwood board pa rin ang kama, hehe, I'm likes this world more and more. I also like this house a lot, at hindi ako aalis kahit patay na ako.
Pumasok si Lance sa banyo, maging ang banyo ay napakalaki, halos kalahati ng laki ng kwarto ng ibang tao. Komportableng naligo si Lance, nakabalot ng puting tuwalya, at tumayo sa balkonahe ng kanyang kwarto, komportableng inunat ang kanyang baywang. Sa sandaling ito, sa susunod na silid, si Sally ay ibinagsak ang sarili sa kama at humihikbi. Pagkatapos umiyak ng ilang sandali, kumuha siya ng larawan ng isang babae sa bedside table. Wala akong magagawa she said. Mom, I miss you so much. Hindi nakita simula noong hiwalayan mo si Dad noong 8 taong gulang ako, at hindi mo na ako hinahanap, ayaw mo na ba talaga ako? Ilang taon na akong nagnenegosyo, ako lang mag-isa sa bahay, tapos ngayon nag-recruit pa si Dad ng pervert sa bahay, ano ang gagawin ko sa future, sob. Matapos umiyak ng ilang sandali, ibinaba ni Sally ang larawan at pumunta sa balkonahe ng silid. Nagkataon na si Lance ay nasa balkonahe ng kasunod na silid, at ang dalawang silid ay 1 metro lamang ang pagitan. Ah! Ikaw, bakit ka nandito? Tanong ni Sally nang makita niya si Lance at nanginginig ang kanyang katawan. Hehe. Miss, dito ako nakatira Simula ngayon, magkapitbahay na tayo Ano? Kapitbahay mo pa rin ako. Nasusunog si Sally. Oo, sabi ng boss na mas madaling protektahan ka sa ganitong paraan, hihihi. Tumawa si Lance ng sunod-sunod na hajejek, ngunit ang tawa ni Lance ay parang isang masamang tawa sa mga mata ni Sally. Nang makita ni Sally ang masamang tawa ni Lance, nanginginig ang kanyang maliit na katawan, at galit na sinabi niya, pervert, anong uri ng nakakatuwang sopas ang inilagay mo sa aking ama, bakit ang aking ama? Kaya magtiwala ka. Ikaw mismo ang dapat na mas nakakaalam kaysa kanino man kung ikaw man ang umihi sa ladies room noong araw na iyon. Binabalaan kita, hinding-hindi ko hahayaang manatili sa bahay ko ang isang halimaw na tulad mo, at hinding-hindi kita papayagan. Maging bodyguard ko. Sinabi ni Lance, Miss, para maghanap buhay, bakit ako itaboy sa pagkalipol? Nabuli mo ako at naglakas loob kang pumunta sa bahay ko para guluhin ang daanan mo, wala kang kahihiyan. Galit na galit si Sally, na hindi kailanman nakakita ng gayong walang hiyang pervert. Hehe. Miss, sinong nagpayaman sa pamilya mo? Hindi sana ako pumunta sa bahay mo para magtimpla ng pagkain, pero sa kasamaang palad, hindi ako pinapasok ng tatay ni Song Yuer na iyon, kaya wala akong choice kundi pumunta sa inyo. Lugar upang paghaluin ang mga pagkain. Galit na galit si Sally, kaya, ikaw ay isang pervert na may layunin, na nakatingin sa mga bulaklak ng paaralan sa Palanan Middle School. Hindi mo matatamaan ang ideya ni Song Yuer, kaya sinaktan mo ako, ayaw mo. Oo nga pala, narinig ko rin na ang isang lalaking nagngangalang Lance ay nagsulat ng isang nakakaantig na love letter kay Shang Guanro, hindi ko alam kung sino iyon, pero ikaw din pala, pervert. Hindi ka pa rin tao. Hoy, hindi ko mapigilan. Walang magawang ibinoka ni Lance ang kanyang mga kamay. Ngunit isipin mo, ito talaga, ang sulat ng pag-ibig na isinulat kay Shang Guanzuo, sinabi ni Daylan, ang wika ay napakalinaw, si Lance mismo ay hindi nakaimik, ang gayong walang hiyang liham ng pag-ibig ay nangahas na magsulat, ang nakaraang Lance, talagang walang hiya Isang serye ng mga hindi pagkakaunawaan at mga pagkakataon, si Lance sa puso ni Sally, ay naging isang beast level na karakter. Napabuntong hininga si Sally, pumasok sa kanyang silid, palihim na sinabi, kailangan ko siyang alisin. Mr. Damon? Miss, oras na ng hapunan. Lumapit si Mina Wu at tumawag. Ang mag-ama ni Lance at Kent Brown ay magkasamang nagsalo ng hapunan. Binigyan ni Kent Brown si Lance ng isang bangkos ng mga susi ng kotse ng Porsche at ngumiti, Lance, simula bukas ay sasamahan mo na ang aking anak sa paaralan, narito ang mga susi ng kotse, pumunta at pauwi sa paaralan kasama ang aking Sally. Mabuti. Tumango si Lance, sa katunayan, hindi man lang marunong magmaneho si Lance, ngunit kinuha pa rin ni Lance ang susi, naramdaman ni Lance na dapat siyang makapag-aral sa gabi. Lance,
I'm relieved to have you here in the future. Sally is now my only family, so I'm counting on you. Sabi ni Lance, bahala ka, hahanap buhay lang ako, gagawin ko ang trabaho ko. Naku, huwag mong sabihing masama, mas gusto ko, ikaw at si Sally ay hindi lamang isang bodyguard at isang babae, kundi pati na rin bilang magkaibigan. Ngumiti si Lance, gusto kong maging kaibigan si Miss, ngunit natatakot akong hindi ito magugustuhan ni Miss. Napabuntong hininga si Sally, isinusumpa ko, kung hindi ka lumaki bilang bodyguard ko, sapat na ang iyong kakayahan para magbitiw sa sarili mong kagustuhan. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala Miss, hindi ko ibibigay ang napakagandang trabaho. Kent made a round? Sige. Sige. Huwag kayong mag-away. Ngayon pa lang, hindi kayo nagkakasundo, pero sigurado akong magkakasundo kayo sa paglipas ng panahon. Sapat na ako. Tumayo si Sally at umakyat sa itaas. Og! Bamantong hininga si Kent Brown. Mabilis ding natapos ni Kent at Lance ang kanilang pagkain, uminom sila ng tsaa, nang makatanggap si Kent ng tawag mula sa kanyang sekretarya, Mr. Brown, alas 9 ang alis ng eroplano, maghanda na kayong umalis, ang driver at papunta na ako sa bahay mo. Mabuti. Ibinaba ang telepono, mapait na ngumiti si Kent Brown, tingnan mo, kababalik ko lang para sa hapunan, at kailangan kong umalis muli. 26. Sinabi ni Lance, Mr. Brown, huwag kang mag-alala tungkol sa pagpasok sa trabaho, ipaubaya mo sa akin ang lahat sa bahay, ako, si Lance, ay hindi tatanggap ng iyong sweldo nang walang bayad. Salamat. Maya-maya pa ay dumating na ang driver. Tumayo si Lance sa pasukan ng bilya, at itinuro ni Kent Brown, Lance, umaasa sa iyo ang pamilya. Tumango si Lance. Sa ikatlong palapag ng bilya, sa tabi ng bintana, umiiyak na pinanood ni Sally habang kinuha ng kanyang ama ang kotse at umalis, nasanay na siya sa paglipas ng mga taon. Bumalik si Sally sa kanyang silid at nagtago ng isang matalim na kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan, ito ay para kay Lance, kung si Lance ay maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya ngayong gabi, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Kahit ano paman, maaari siyang magpakamatay at hindi kailanman madungisan ni Lance. Si Lance ay nakaupo sa sala, at si Mina Wu ay naglilinis ng kusina. Tanong ni Lance, Mrs. Wu, ilang taon ka na? Mr. Damon, 60 years old na ako. Oh, dito ka pa nagtatrabaho sa edad mo. Naku, hindi ako katulad mo, wala akong binabayaran, kasama ko si Mr. Brown mula pa doon. Napakagaan din ng loob ni Mr. Brown na ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa bahay at iba pa. Kaya ikaw ang kasambahay ni Mr. Brown, kung gayon. Oh! Bahagyang ngumiti si Auntie Mina. By the way, Mrs. Wu, marunong ka bang magmaneho? Tanong ni Lance. Medyo. Kung ganoon pwede mo ba akong turuan? Ah, hindi ka marunong mag-drive, Mr. Don. Natigilan si Auntie Mina, gaano nakabilis ang kasanayan sa pagmamaneho sa mga araw na ito, ngunit ang bodyguard na ito ay hindi man lang marunong magmaneho. Hindi, ngunit sigurado akong matututunan ko ito kapag natutunan ko ito. Kung ganoon, okay. Dumating sina Lance at Mina garahe, sinabi ni Auntie Mina, ilabas ang mga susi. Inilabas ni Lance ang susi ng kotse, at sinabi ni Auntie Mina, pindutin ang switch na ito para buksan ang pinto at pumasok sa kotse. Pagkatapos ay ipasok ang susi sa butas na ito, ay twist ito, at ang sasakyan ay magsisimula. Sunod-sunod ni Lance ang mga tagubili ni Auntie Mina. Ngayon, inilagay mo ang gear sa D, pagkatapos ay dahan daw ang ihakbang ang pedal ng gas sa ilalim ng iyong kanang paa, at dahan daw ang gagalaw ang kotse. Kung mas malalim ang hakbang mo, mas mabilis itong kumilos. Tanong ni Lance, at paano kung kailangan mong huminto? Sinabi ni Mama Wu, kung sa tingin mo ay napakabilis nito, igalaw mo ng kaunti ang iyong kanang paa sa kaliwa at tinapakan ang preno sa tabi mo. Pagkatapos nito, ito ay manibela, iikot mo ang manibela sa kaliwa, ang sasakyan ay umalis. Sa kaliwa, pakanan ang harap ng kotse. Nasa sa iyo kung gaano kalikutin, at kung matututunan mo ito kaagad, dapat madali itong maramdaman.
Sige. May damuhan sa likod ng villa, doon ka mag-practice. Automatic lang, madali lang. Maingat na pinaandar ni Lance ang kotse sa damuhan sa likod ng villa, at boom, nagsimula siyang mag-practice. Makalipas ang 10 minuto, ngumiti si Lance, madali lang, di ba throttle at preno lang. Tungkol sa pagliko sa direksyon, si Lance ay nagpaikot-ikot din, at madaling maunawaan kung gaano kalaki ang likutin. Siyempre, pagtalikod sa garahe at paradahan sa gilid, si Lance ay hindi masyadong madaling gamitin. Sa oras na ito, bumaba si Sally sa hagdan at sinabi kay Lance, gusto mo ba talagang maging bodyguard ko? Miss, willing ka bang tanggapin ako bilang bodyguard mo? Sinabi ni Sally, Lance, paano kung hindi mo ako pinrotektahan? Paano kung pabaya ka sa iyong mga tungkulin? Oh, dereliction of duty, it's impossible. Tiwala si Lance. Hindi mo ako sinagot ng diretso, kung hindi mo ako kayang protektahan, ano ang dapat mong gawin? Sinabi ni Lance, bueno, kung talagang pinabayaan ko ang aking tungkulin at hindi kita pinrotektahan, hinding-hindi ako tatambay sa iyong bahay. Napabuntong hininga si Sally, Lance, ikaw na mismo ang nagsabi, sinabi ko sa iyo na mabaigo ka sa iyong tungkulin ngayong gabi. Og. Natigilan si Lance, ano ang gusto ng nakatatandang kapatid na ito? Sumakay si Sally sa Porsche at nagmamaneho palabas ng villa ng malakas, na wala sa malayo. Ang Porsche ay may 2 susi, ang isa ay nasa kamay ni Lance. Si Sally ang nagmaneho ng Porsche at nawala sa isang iglap. Natigilan si Lance at naguluhan, ano ang gusto niya? Papatayin mo ba ang iyong sarili? Hindi masyado. Pinagpawisan si Lance at agad na hinabol siya. Sa kotse, buong pagmamalaki ni Sally, Lance, ilang bodyguards na ba ang pinatalsik ng babaeng ito? Masyado ka pang bata para makipaglaban sa akin, pupunta lang ako sa kahit anong bar ngayon, pumunta sa bar at bugbugin. Hindi mo ako pinrotektahan, aalis ka dito ngayong gabi. Ang pervert mo, ilang school flowers ng Palanan Middle School, isa-isa mo akong sinaktan, tapos ngayon tinatamaan mo pa ako, na naginip. Huminto si Sally sa isang bar at tumayo sa harap nito. Nang papasok na siya sa bar, bigla siyang natakot muli. Sobra na ba ito para sa akin? Sobra na ba para sa akin na pumunta sa isang magulong lugar at may bumugbog sa akin, kapag nagbibiro ako tungkol sa sarili kong katawan? Gayunpaman, tumalikod si Sally at nag-isip, Lance, ang pervert na iyon, na sadyang nang aapi sa mga babae sa banyo ng mga babae, ano pa ba ang hindi magagawa ng ganitong uri ng tao, ang kanyang motibo sa pagiging bodyguard ko ay hindi talaga malinis, at ang aking ama. Madalas wala, paano kung dumihan talaga ako ng pervert na konting injury sa lugar na to, basta maalis ko tong pervert na to. Buong loob na pumasok si Sally sa bar. Iyon ang unang pagkakataon ni Sally na pumunta sa ganoong lugar, at kung hindi para itaboy si Lance, malamang na hindi siya pupunta sa isang magulong lugar sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa loob ng bar, Miss. Nagulat si Sally, ang tumawag sa kanya ay talagang si Lance. Paano ito naging posible? Siya ay nagmamaneho ng Porsche at sumasabay sa karera, kahit na si Lance ay sumakay ng taxi, hindi siya maaaring sumunod ng ganoon kabilis at maraming sasakyan sa kalsada, parang hindi niya gustong makasabay. Hawak ni Lance ang isang baso ng white wine sa kanyang kamay, lumapit kay Sally at nakangiting sinabi, Miss, kaya magaling ka ring uminom mukhang hindi tayo walang common language. Sino ang may kaparehong boses sa iyo? Napabuntong hininga si Sally, talagang tinawag siyang taong mahilig sa alak. Miss is not a good wine person, tapos anong ginagawa mo dito? Si Sally ay abala sa pagtatanong, bakit ka nandito? Wala ka pa ba sa bahay? Miss, tanga ka? Personal bodyguard mo ako My duty is to protect you, kung saan ka nando ako. Pero bakit kasing bilis mo ako? Nanlumo si Sally. Tumawa si Lance, Miss, halatang mas mabilis ako kaysa sa iyo, okay. Sa katunayan, sinundan ni Lance ang sasakyan ni Sally hanggang dito, at nang iparada ni Sally ang kanyang sasakyan, naunang pumasok si Lance sa bar. Ikaw,
Paano mo nalaman na pupunta ako dito, hinding-hindi iyon posible. Medyo magulo ang utak ni Sally, kahit na hindi sigurado kung paano ito ginawa ni Lance. So much la? Tara, pasok ka at uminom, hindi tayo maglalasing ngayong gabi. Sino bang hindi maglalasing kasama ka? Napatapak ni Sally ang kanyang paa sa galit. Sa kanyang puso, sinabi ni Sally, ano ang gagawin, ang pervert na ito, hindi man lang alam kung paano gawin, ang orihinal na plano, pumunta ka lang sa isang bar at hayaan ang iyong sarili na mabugbog, ngayon paano pa rin magpapatuloy ang planong ito. 27. Noon lang, nakita ni Sally sa loob ng bar, may isang lalaking kalbo, hindi lang kalbo ang lalaking iyon, nakahubad din siya at may tato na dragon sa kanyang katawan. Mayroon din siyang dalawang bata na may salaming pang-araw na nakatayo sa likuran niya, at sa isang sulyap, hindi siya mabuting tao. Biglang nagkaroon ng maliwanag na ideya si Sally, hoy, ano ang mangyayari kung aakyat ako at makikipag-usap sa kalbong iyon? Ang kalbong iyon ay parang isang taong nakikihalubilo sa hindi regular na puwersa, hindi kailanman magandang makipagkulitan. Pagkatapos ay itulak ko si Lance doon bilang isang kalasag para sa akin, at si Lance ay bubugbugin nila, yay, iyon ay isang perpektong ideya. Biglang natuwa si Sally sa kanyang paglilihi at tumingin kay Lance at sinabi sa kanyang puso, titingnan ko kung ikaw pa rin ang magiging bodyguard ko. Sinabi ni Sally, Lance, inumin mo ang iyong alak, iinuman ko ang akin, huwag kang lalapit sa akin. Oo, miss, sige na. Tumango si Lance. Biglang natuwa si Sally sa kanyang paglilihi at tumingin kay Lance at sinabi sa kanyang puso, titingnan ko kung ikaw pa rin ang magiging bodyguard ko. Sinabi ni Sally, Lance, inumin mo ang iyong alak, iinuman ko ang akin, huwag kang lalapit sa akin. Oo, miss, sige na. Tumango si Lance. Dahan-dahang naglakad si Sally patungo sa kalbong lalaking iyon, sa kanyang puso ay sinabi niya, paano ko siya guguluhin. Saglit na nag-isip si Sally at dinampot ang isang walang laman na bote ng alak, sinabi sa kanyang isip, babasagin ko na lang ito mamaya, hindi ako naniniwalang hindi ko magagalit ang kalbong iyon. Si Lance ay umiinom habang pinapansin ang mga kilos ni Sally. Lumapit si Sally ng ilang metro sa harap ng kalbong lalaki, nakita niya ang mabangis na kalamnan ng kalbong lalaki, hindi maiwasang manginig ng kaunti, talagang gustong umakyat at basagin siya, medyo natakot muli. Whatever. Naglakas loob si Sally na lumapit sa kalbong lalaki, at sa gulat, biglang nabasag ang isang bote ng alak sa noo ng kalbo. Pagbigkas ng isang tunog, ang bote ng alak ay hindi tulad ng inaasahan, putok na pagsabog, ang lakas ni Sally ay masyadong maliit, paano ang bote ng alak ay napakadaling pumutok. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang kalbong ulong iyon ay tumangala at galit na tumingin kay Sally. Ah! Napasigaw si Sally sa takot. Tahimik na tumayo ang kalbong lalaki at ay lalahad ang kanyang palad hahampasin ng malakas si Sally nang may kamay na ipinatong sa kanyang balikat, si Lance iyon. Nakita ng sumisigaw na si Sally na walang tumatama sa kanya, at nang tumangala siya, nakita niyang nakatayo si Lance sa tabi ng kalbong lalaki. Tinuro ni Sally si Lance at sinabing, siya ang bodyguard ko, sinabihan niya akong bugbugin ka, wala akong kinalaman dapat turuan mo siya ng leksyon Sa sandaling ito, ang kalbong iyon ay may malamig na pawis sa kanyang noo, ang likod ng kanyang gulugad ay ganap na walang malay, at siya ay kinilabutan, hindi alam kung anong uri ng tao ang misteryosong binata na ito na nakatayo sa tabi niya. Sinabi ni Lance, itong malaking kapatid na lalaki, ito ang aking ginang, siya ay may problema mula noong siya ay bata, mahilig siyang magbasag ng mga tao gamit ang isang bote, hindi kanya sinaktan ngayon lang, di ba? Sabi ng kalbo na may ngiti sa kanyang balat, hindi. Sinabi ni Lance, ang aming ginang, sa tuwing siya ay may atake, kung hindi mo ito madudurog, ito ay magiging masakit, paano kung gagawa ka ng pabor sa amin at hayaan ang aming ginang na basagin ito para sa kasiyahan?
Napangiti ang kalbong lalaki, anong klaseng mga salita ang sinasabi mo, may problema din ako simula bata pa ako, ibig sabihin, mahilig akong basagin sa bote, kung hindi madudurog sa adik, masasaktan ako, kaya akong durugan ng babae mo, tinutulungan ako nito, hindi man lang ako nagpapasalamat. Ibinaba ni Lance ang kanyang kamay mula sa balikat ng kalbo at ngumiti, maraming salamat kung gayon. Sabi ng kalbong lalaki, you're welcome, you're welcome. This lady? Go ahead and smash it. I just love being smashed. Ang dalawang maliliit na kapatid sa likod ng kalbong lalaki ay tila hanggal, abala sa pagsasabing, Kuya, ikaw. Saway ng kalbong lalaki, ano pang hinihintay mo, bakit hindi mo kunin ang bote para sa babaeng ito? Ah, kuya, ikaw. Bilisan mo. Oo. Ang dalawang lalaki ay abala sa pagpulot ng mga bote ng alak at pag-abot nito kay Sally. Gulong-gulo ang utak ni Sally, ano ba nagkataon lang ba talaga, nabasag ng hailang. Masaya na binasag ng pervert. Humalaklak si Lance, Miss, hindi na kailangang maging magalang, basagin mo ito, ang kuya na ito ay may kakaibang karamdaman mula pa noong bata pa siya, mahilig siyang durugan, kapag mas nadudurog mo ito, lalo siyang nagpapasalamat. Busy sa pagtawa ang kalbo, yes, miss, basagin mo ako dali. Tinadyakan ni Sally ang kanyang paa sa galit at malungkot na sinabi, kahit papaano. Tumalikod si Sally at lumabas ng bar. Si Lance ay nagmamadaling sumunod, at sa sandaling umalis si Lance, ang kalbong lalaki ay nalata at napaupo sa kanyang puwitan, na para bang siya ay bumalik mula sa isang paglalakbay sa pintuan ng impyerno. Ang dalawang lalaki ay abala sa pagsasabing, Kuya, anong nangyayari? Oo, Kuya. Ngayon mo lang kami tinakot, parang hindi mo kami kilala. Sa sarili mong bar na binasag, at ikaw pa. Nagpahid ng malamig na pawis ang kalbo at sinabing, mas mabuti na ito kaysa walang buhay, nakakatakot na eksperto. Si Sally ay lumabas ng bar, at si Lance ay abala sa pagsunod sa kanya palabas. Miss, hindi ka ba iinom? Sumakay si Sally sa kotse at umungol palayo sa accelerator. Bakit nangyayari ito? Magkakilala ba si Lance at ang kalbong iyon? Si Lance ba ay galing din sa isang irregular power? God! This pervert is too scary. How the hell am I going to rid of this pervert? Inihinto ni Sally ang sasakyan sa isang parke sa tabi ng lawa at naupo mag-isa sa isang bench sa tabi ng lawa. Ang boses ni Lance ay narinig sa likuran niya, Miss, maangin dito, bakit hindi tayo bumalik? Nagulat muli si Sally nang makitang halos kasabay niya ang pagdating ni Lance. Sinabi ni Sally, Lance, mukhang mayroon ka talagang mga kasanayan, sabi ko bakit ang tatay ko ay naniniwala sa iyo ng labis, nakikita ng tatay ko na napakagaling mo sa martial arts, tuluyan na niyang nawala ang kanyang hinala sa iyo. Umupo si Lance sa tabi ni Sally, at agad na umupo si Sally sa gilid, pinapanatili ang kanyang distansya mula kay Lance. Naku miss, ganun na ba talaga ako karog sa paningin mo? Hindi naman ako mukhang rogue, no? Napabuntong hininga si Sally, mayroon kang gana para magtanong ng ganyan, isang taong nang aapi ng mga babae sa banyo ng mga babae at nagsusulat ng mga tahasang liham ng pag-ibig sa mga babae, kung hindi sila ituturing na mga rogue, kung gayon sa mundong ito, walang rogues na umiiral. Ngumiti si Lance, may ilang bagay, ang nakikita ay maaaring hindi totoo, maaari rin itong hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling tumayo si Sally, naiinis niyang sinabi, Lance, naglakas loob kang gumawa ng isang bagay ngunit hindi ka nangangahas na kumilos, at sinusubukan mo pa ring maging sophomoric, hindi mo ba naisip na napaka-ipokrito mo? Nakita ng mga mata ko noong araw na iyon sa ladies' room, isang ganggusination. Bumantong hininga si Lance, ito nga ang kanyang ginagawa, kalimutan mo na ito. Ang mas sophistry, mas mapagkunwari ito, bagamat may mga dahilan, ngunit ang mga dahilan na iyon ay hindi maipaliwanag ni Lance sa sinuman, ang walang hiyang singil na ito ay hindi maalis. Well, I won't argue. The love letter was really written by me, and everything that happened in the ladies' room that day was indeed not a illusion. Lance, hindi mo ba ako pakakawalan?
Pwede mo namang patulan si Shang Guanzuo o Song Yuer, huwag lang ako. Mahirap na ako, noong bata pa ako, naghiwalay ang mga magulang ko, may si tatay ay isang door-to-door na manugang, at ang panig ng aking ina ay napakalakas. Pagkatapos ng diborsyo, ang aking ama ay natural na umalis sa napakalakas na panig ng pamilya. Ang hukom ay orihinal na nagpasya na ang aking kapatid na babae at ako ay dapat na masentensyahan sa aking ina, ngunit sa kasamaang palad, dahil ako ay ipinanganak na may malamig na sakit, hindi ako makapagsanay ng martial arts, at hindi ako mabubuhay ng matagal. Kaya, ang aking ina at ang napakalakas na pamilyang iyon ay hindi ako gusto at hinayaan ng aking ama. Isama mo ako sa pag-alis niya. Halos 10 taon ko nang hindi nakikita ang nanay ko, at kahit ayaw niya sa akin, nami-miss ko pa rin siya ng sobra. Luha ng mga mata ni Sally. Nanginig ang puso ni Lance nang marinig niya ang sakit na malamig, sa mundo ni Lance, na dumaranas ng malamig na sakit, ang mga ordinaryong tao ay bihirang mabuhay ng lampas sa edad na 20 taong gulang. Ito ay isang kakilakilabot na sakit, kahit na ang mga eksperto sa martial arts ay mamamatay dahil dito. 28. Sa kabutihang palad, ang aking ama ay napakahusay sa negosyo, at wala pang 10 taon ay nagkaroon siya ng laki ng negosyo na mayroon siya ngayon, at ako ay naging isang mayaman na babae muli. Ngunit ako, gayunpaman, ay hindi masaya, mayroon akong isang malamig na sakit, at ako ay nakatakdang hindi mabuhay ng mahabang panahon, marahil ay mamatay sa 19, marahil sa 20, at sa taong ito ay 17. Lubos kong nais na ang aking ama ay makasama ako araw-araw, dahil natatakot ako na balang araw ay I'll die and won't be able to spend more time with him in time. However, my dad is very busy and I know he would love to be with me every day, but he can't, he has to make a lot of pera para magkaroon ng pag-asa na mapagaling ako. Maluhaluhang sabi ni Sally. Simula nung naghiwalay ang parents ko when I was 8 years old, I haven't seen my mom since. Everyone has a mom, actually miss na miss ko na siya, pero siya, tuluyan na niya akong inabandona. Ang tatay ko lang, na nagsisikap pa rin. Iligtas mo ako dahil sa aking karamdaman. Lahat ng mga doktor ay nagsasabi na ako ay mamamatay sa edad na 20 higit. And the others. They are healthy and disease-free, and have parents to accompany them, and a complete family, so happy, bakit nila ako piniling gawin ito? Ako. Miss, masyado kang masama ang tingin mo sa akin, tama, iabot mo ang iyong kamay para makita ko, medyo may alam ako sa gamot, bagamat hindi ko kayang gamutin ang iyong id cold disease, pero baka naman tulungan kita kahit konti. Napabuntong hininga si Sally, ganito ako, gusto mo pa akong pagsamantalahan. Sa gabi sa bahay ko, walang iba kundi si Antay Mina, ano ang gagawin mo? Anong punto ng aksyon? Anong oras ang aksyon? Huwag kang magkunwari, kung maglakas loob kang mangbuli ng mga babae sa ladies' toilet, ano pa ba ang ayaw mong gawin, gabing-gabi na, sigurado akong walang kwenta ang pagsigaw ko sa lalamunan ko, di ba? Ngumiti si Lance, Miss, masyado kang mayaman sa imahinasyon, ako, si Lance, ay may mataas na moralidad, ito ay isang bagay na alam ng lahat. Hey! Malamig na tumawa si Sally at tumalikod. Hindi niya maintindihan kung bakit napakakapal ng balat ng isang tao. Sumakay si Sally sa kotse at humarurot palayo. Miss, dahan-dahan kang magmaneho at maging ligtas. Biglang nanggaling ang boses ni Lance mula sa likurang upuan ng kotse. Ah! Nagulat si Sally, na parang nakakita ng multo, kailan sumakay si Lance sa kanyang sasakyan. Laking gulat ni Sally kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at sumilip sa gilid ng umaandar na sasakyan. Lumingon si Sally kay Lance at galit na sinabi, kailan ka sumakay? Sinusubukan mong takutin ako hanggang mamatay. Ngumiti si Lance, hihihi, Miss, bukas ang bintana ng sasakyan mo, akyat na ako. Ikaw. Kinailangan ni Sally na humanga na ang mga kasanayan sa martial arts ni Lance ay talagang mahusay, at ang nag-eehersisyo na sasakyan ay talagang nakahabol at nakalundag papasok ng walang tunog. Si Sally ay lubos na nauunawaan kung bakit ang kanyang ama ay lubos na nagtitiwala kay Lance.
Sa pagkakataong iyon ay bumaba ang kotseng nasa tabi niya kasama ang dalawang binatilyo na nakaitim na damit. Bang! Binasag ng isa sa mga kabataan ang hood ng Porsche ni Sally ng 3 beses nang napakalakas kaya nalaglag ang hood. Tinitigan ni Sally si Lance at sinabing, "Kasalanan mo ang lahat, ano ang dapat nating gawin ngayon, may aksidente sa trapiko." Sinabi ni Lance, "Miss, huwag kang bababa, hayaan mo akong hawakan ang lahat." Nanlumos si Sally, "Ako ang may kasalanan, sabihin sa kanila na ako ang mananagot sa kanilang mga gastos sa pag-aayos ng sasakyan." Bumaba na si Lance sa kotse. Tumingin ang isa sa mga kabataan kay Lance at sinabing, "Bata, marunong ka bang magmaneho?" Tumingin si Lance sa kotse ng isa, pinakintab ang isang linya ng pintura, at nagtanong si Lance, "Magkano?" Sabi ng ibang kabataan, "Hindi bababa sa 100,000. Ano? I work for a month salary of only 100,000, you guys really bully me, this junk car may not even worth 100,000, right?" Galit na sabi ng isa sa mga kabataan, "Anak, may layunin kang maghanap ng mali, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, anong klaseng sasakyan ito. Ikaw." Sa oras na ito, si Sally ay abala sa pagbaba ng kotse, nakita ang kabilang kotse, ang kanyang mukha ay puti, ngunit siya ay nakabangga ng isang Bentley, ito ay masyadong malas. "Magkano ang kabayaran?" Walang alam si Lance tungkol sa mga kotse, pero mukhang isang pintura lang. Kumuha si Lance ng $100 at sinabing, "Wala akong sukli, bigyan mo ako ng 50. Ang dalawang kabataan ay tumingin sa 100 na kinuha ni Lance, ngunit sinabi rin na hanapin ang 50, at biglang naging berde ang kanilang mga mukha, na hindi nakakatanggap ng ganoong pang-aapi. Umungol ang isa sa kanila, "Anak, mukhang gusto mong manggulo." Ngumuso si Lance, "Ang mga gustong manggulo ay kayong mga sirang kotse, nagpunas ng pintura, kung hindi pa ako nakahanap ng magandang trabaho ngayon, hindi man lang bibigyan ng $50. Ikaw." Lumapit si Sally kay Lance at pamulong, "Ito ay isang Bentley, huwag mo akong ipahiya." "Ano Bentley, hindi ito kasing ganda ng kotse natin." Natigilan si Lance. Pinandilatan ni Sally si Lance at sinabi sa dalawang kabataan, "Paumanhin, ako ay lubos na mananagot, babayaran ko ito." Si Sally ay naglabas ng panulat at sumulat ng tseke kaagad at doon, sinabing, "Narito ang 100,000, higit pa sa sapat para ayusin ito. Bigyan mo ako ng mukha, at ayusin natin ito ng pribado, okay?" Sabi ng dalawang kabataan, "Hindi ako makapagdesisyon, sandali lang." Ang isa sa mga kabataan ay bumalik sa kotse at sinabi ang isang bagay sa isang taong nakaupo sa likod ng kotse, pagkatapos ay lumabas muli at sinabi, "Sabi ng aming amo na hindi sapat ang 100,000 upang ayusin ito, at kailangan namin ng 300,000. Laking gulat ni Sally, 300,000. Kahit Bentley na may kaunting pintura, hindi nagkakahalaga ng $300,000, di ba? Parang hindi pa ako nakakita ng Bentley dati, itong pintura, kahit original imported ang gamit ko. Paint, 30 hanggang 40,000 lang. Mali ako noong una, kaya binayaran ko lang kayo ng 100,000 para maayos ang usapin. Sa hindi inaasahan, gusto nyo ng 300,000, sobrang itim nito. It's your business if to compensate or not. We're driving fine, kayo ang makakabangga namin, and you still have the nerve to think it's too expensive. Did I let you crash into us?" Kinagat ni Sally ang kanyang mga ngipin, "Kalimutan ito, aminin ang iyong malas, 300,000 ay ayos lang." Si Sally ay hindi nais na magdulot ng gulo para sa kanyang ama, ang kabilang partido ay nang-ahas na mag-alok ng 300,000 ng hayagan at kumuha ng pagkakataon na mangikil, natural na hindi ordinaryong tao, naging busy na ang papa niya, kaso may malaking backstage yung kabilang party, hindi ba mas magulo? Muling nagsulat si Sally ng tseke at ibinigay ito sa kanila, 300,000 ito, okay lang. Nakita ni Lance ang babae na kumurap at nagbigay sa isang tao ng 300,000 silver check, labis na pagkabalisa, nagtrabaho siya sa loob ng isang buwan na 100,000 lang, bakit siya makakamot ng isang pintura sa halagang 300,000, isang pintura lang ang halaga niya sa loob ng 3 buwan. Ito ay masyadong hindi patas.
Si Lance ay walang anumang mararangyang sasakyan sa kanyang mga mata, isang paint stroke lang ang alam niya. Kinuha ng dalawang kabataang nakaitim na damit ang kanilang mga tseke at papasok na sana sa kanilang mga sasakyan at aalis nang sumigaw si Lance, "Sandali lang. Ano pang gusto mo?" Sinabi ni Lance, "Ang iyong sasakyan ay tapos na, ang aming sasakyan ay hindi." "What do you mean?" Medyo nagalit ang dalawang binata, walang pakialam ang amo nila bago sila binayaran ng 300,000, pero hindi nila inasahan na ang kabilang partido ay walang utang na loob at nanggugulo. 29. Itinuro ni Lance ang hood ng Porsche at sinabing, "Ang iyong sasakyan ay kailangang magbayad ng 300,000 para sa isang gasgas ng pintura, kaya't ang aming sasakyan, na nasira mo ng butas, ay natatakot na hindi ito bababa ng walang 1,000,000, tama ba?" "Ano? 1,000,000? Galit na galit ang dalawang kabataan. "Hindi naman kita i-extort, 300,000 ang babayaran ng sasakyan mo sa isang gasgas sa pintura, tapos yung kotse ko, wala pang 1,000,000. Magnanakaw ka, ikaw Porsche. Macan, ang bagong kotse na may pinakamataas na laban ay hindi lalampas sa 1,000,000, isang maliit na hukay, gusto mong bayaran ka namin ng higit sa presyo ng buong kotse." Ang dalawang kabataan, malapit nang sumabog ang mga baga. Galit at hindi makatwirang sinabi ni Lance, "Wala akong pakialam, kinakalkula ko lang ito sa rate na 300,000 para sa isang pintura, at nagdududa din ako na gusto nyo ng 300,000 para sa kotse na ito, bumili ng bago. 300,000 to buy a Bentley. You give me 10 out wholesale." Ngumuso si Lance, walang kwentang magsalita ng sobra, magbayad ka na. Bumalik ang dalawang kabataan sa kotse at sinabi sa lalaking nasa likurang upuan, "Boss, gusto ng batang ito na bayaran natin siya ng $1,000,000 dahil nasira lang natin ang hood ng kanyang Porsche." Macan. Ang lalaking nasa backseat ng kotse ay tumingin sa cross at galit na sinabi, "How dare you extort it from me, good, very good." Si Sally ay hindi gustong maging maingay at sinabi kay Lance, "Sige, bumalik ka." Sinabi ni Lance, "Miss, kahit na tayo ay mali sa una, ngunit dapat ba nating lunokan ang ating pride kapag niloko ka ng mga tao?" Pinandilatan ni Sally si Lance, "Sila ay mga taong may koneksyon, hindi madali para sa aking ama na magnegosyo dito, bakit kailangan mong magtanim ng sama ng loob sa isang tao para sa daan-daang libo na ito?" Sinabi ni Lance, "Hindi ito magagawa, dahil bodyguard mo ako, kailangan kong gawin ang aking tungkulin, binubuli ka ngayon, kailangan kong humingi ng hustisya para sa aking amo. Ikaw." Sa sandaling iyon, bumaba mula sa likurang upuan ng Bentley ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may dalang tabako sa kanyang bibig at buhok na kasing-singsing ng isang sugarol. Walang pag-iingat na nagtanong ang nasa katanghaliang gulang, "Sino ang gusto ng $1,000,000? Sinabi ni Lance, "Ako." Kalmadong sinindihan muna ng lalaki ang kanyang tabako, pagkatapos ng hindi tumitingin kay Lance, sinabi niya sa dalawang kabataang nakaitim na damit, "Aksayahan mo siya para sa akin." "Oo naman boss." Nakuha ng dalawang kabataan ang utos at agad na sumugod kay Lance. Ang dalawang bodyguard na ito, na kanyang napoach mula sa isang dayuhang mercenaryong team, ay napakalakas. Pagdurog ng bato palm. Kamay ng langit na bituin. Dalawang kabataang nakaitim na nakadamit ang sumugod, at ang kanilang mga galaw ay napakasama. Nagalit si Lance, "Kahit hindi ka magbayad, gusto mo pa rin akong hampasin." Bang-bang. Agad na tumama si Lance. Biglang tumahimik ang dalawang kabataang nakaitim na nakadamit at humiga, sabay na huminto. Ang lalaking humihitit ng tabako ay natigilan doon, natulala kay Lance, hindi makapaniwala sa nangyari sa isang kisap mata, dalawang mahuhusay na dayuhang mercenaryong bodyguard, nakahiga sa isang galaw. Lumapit si Lance at binunot ang tabako sa bibig ng lalaki. Pagdadala ng bodyguard na ganito ang level, maglakas loob ka pang lumabas at mangikil, ayaw mo ng buhay mo. Ngumuso si Lance. Nanginginig ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw. Ano ka ba, bayaran mo." Inabot ni Lance ang kanyang kamay.
Nanginginig na sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Kuya, may mga mata ako ngunit hindi ko makita si Taishan, labis akong nasaktan. Ako si Larry mula sa Dragon Gang, maaari mo ba akong bigyan ng mukha, hindi tayo lalaban at tayo magkikita tayo sa ibang araw." Nagulat si Sally nang marinig niya ang Dragon Gang. Narinig ni Sally ang kanyang ama na nagsabi na ang Dragon Gang ay isa sa 3 pangunahing iregular na puwersa sa London City, at hindi maraming tao na gustong tumambay dito ang nang-ahas na saktan ang mga iregular na puwersa. Hindi ko naisip. Ang may-ari na ito na nagmaneho ng Bentley ay talagang miyembro ng Windy Gang. What the hell gang? Never heard of it, bayaran mo. Ngumuso si Lance. Ang krus na laman sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nanginginig, walang gaanong tao sa isang ektaryang lupain ng lungsod ng London na nang-ahas na maging labis ang paghamak sa Windcloud Gang. Little brother, huwag kang sumosobra. Naiinip na sinabi ni Lance, hiniling ko sa iyo na magbayad ng kabayaran, binibigyan mo ako ng kalokohan tungkol sa Windcloud Gang, naniniwala ka ba na tatanggalin kita? Ikaw. Galit na galit ang middle-aged na lalaki. Si Sally ay abala sa paghila kay Lance, kalimutan mo na ito. Sinabi ni Lance, "Miss, paano ito makakalimutan?" Muling nilinggan ni Lance ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Magbayad o hindi." Nanlamig ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, "Pagsisisihan mo ito." Bang! Bigla siyang sinuntok ni Lance sa tiyan. Napasigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hinawakan siya ni Lance at sinuntok muli. "Huwag kang makipag-away, ako ang magbabayad." Abala sa pagsigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Magbilang ka ng matino." Ibinalik ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tseke na isinulat ni Sally kay Lance, pagkatapos ay sumulat ng isa pang tseke para sa 700,000. Go! Sumakay si Lance sa kotse. Sumakay na si Sally sa kotse dahil natakot siya. "Miss, magmaneho ka na." Paalala ni Lance. Tinapakan ni Sally ang gas pedal at lumakad na may pag-aalalang mukha, "Lance, kung sasaktan mo ang aking ama, tiyak na hindi pa ako tapos sa iyo." "Sa aking ama. Miss, tinutulungan kita at ako ang sinisisi mo. Hindi ko na kailangan." Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakayuko sa lupa na nakatikip ang tiyan, na sinuntok pa lang ni Lance, iniisip kung sinuntok niya ang kanyang tiyan. Ahem. Umubo ang medyo may edad na lalaki, ngunit, umubo siya ng maraming dugo mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, nagising ang 2 bodyguard. "Boss, okay ka lang? Paano naman sila?" The middle-aged man raged, "Kayong 2 taunan, ito ba ang tinatawag ninyong mersenaryong damayla ng dugo sa dulo ng kutsilyo?" "Boss, kami." "Ano pang hinihintay mo, bilasan mo at abutan mo yang sasakyan kanina, kailangan kong malaman kung saan sila nakatira." "Yes, boss, aabutan ko agad." Tumakbo ang isa sa mga mersenaryo para makahabol, nakakagulat na mabilis din. Ang isa ay nanatili sa likod upang alagaan ang amo. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nang tingnan niya, ito ay ang kanyang anak na ang pangalan ay Tim. "Dad, bumalik ka dali." Mahina ang tono ng telepono. "Tim, anong nangyayari? Hindi ka ba nag-apply dyan kung sino ang personal na bodyguard?" "Dad, don't mention it. Hindi gumana yung bouncer at nabugbog." "What? Who dares to beat you up?" Galit na galit ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit biglang sumagi sa isip niya na siya rin, katatapos lang nabugbugin. "Anong klaseng araw ito ngayon, ang aking anak ay binugbog at gayon din ang aking matanda." Makalipas ang 10 minuto, sa isang malaking bilya sa London City. Si Larry at ang kanyang anak na si Tim, magkaharap silang nakaupo. Nang makita ni Larry ang ilong at mukha ng kanyang anak, galit niyang sinabi, "Sino ito?" "Tay, ang pangalan ng taong iyon ay Lance. Orihinal na pumunta ako sa pamilya ng Song para mag-apply para sa trabaho, ngunit sa kasamaang palad, si Edward Song ay hindi man lang nagbigay ng mukha sa iyo, ang Vice Gang Master ng Windy Gang."
Pagkatapos noon, ako pumunta sa pamilya Brown para mag-apply para sa trabaho, at naisip ko na ang isang maliit na magsasaka ay tiyak na hindi maglalakas loob na hindi ka igalang, ngunit sino ang nakakaalam na si Kent ay hindi man lang bibigyan ka ng mukha. 30. Sumimangot si Larry, ngunit hindi maaaring maging kalaban mo sina Edward Song at Kent, parehong negosyante. Itay, ang ama ni Edward ay nag-imbite ng isang eksperto pababa mula sa bundok, at si Kent ay nakahanap din ng isang eksperto. Ako ang pinasok ni Kent, na tinatawag na Lance, ay lumaban. Si Lance na iyon, ang kanyang martial arts skills ay talagang mataas, hindi ako kalaban sa kanya. Itay, ikaw ang pangatlong Vice Gang Master ng Whitcloud Gang, kailangan mong ipaghiganti ako. Si Larry mismo ay galit na dahil sa pambubugbog, ngunit ngayong nabugbog din ng ganito ang kanyang anak, lalo siyang nagalit. Edward Song? Nakikita ko na talagang matigas ang kanyang mga pakpak, at si Kent Brown na iyon, sa pagiging tagalabas niya, naglakas loob din siyang bastyusin ako, hindi niya pababayaan ang dalawang ito. Inilabas ni Larry ang kanyang cellphone at tumawag, "Hoy, Blackhead, gumawa ka ng isang bagay para sa akin ngayong gabi. Pumunta ka sa bahay ni Edward Song at parusahan ang kanyang anak ng maayos." Pagkatapos muling tumawag si Larry, "Hoy, Death Shadow, gawin mo ang isang bagay para sa akin sa gabi, pumunta sa bahay ni Kent Brown at halayin ang kanyang anak. Pagsamantalahan mo siya." Si Tim ay abala sa pagsasabing, "Huwag pagsamantalahan, ibalik mo sa akin." Agad na binago ni Larry ang kanyang mga salita, "Huwag kang maging malakas, o kunin ito sa akin." "Oo naman boss." Pagkatapos tumawag, sinabi ni Larry, "Sige, malalaman ng dalawang hindi mapagpasalamat na bagay ang kapangyarihan ngayong gabi, kung hindi ko sila bibigyan ng kaunting mukha, hindi na talaga nila sineseryoso ang mukha ng aking Larry, iniisip na ako ang ikatlong deputy head ng Dragon Gang, na parang wala akong kapangyarihan." Ngumiti si Tim, "Salamat Dad, Blackhead at Morning Shadow, pareho silang pangalawa sa aking Panginoon sa lakas, tapos na sila." Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ubo-ubo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Larry ang pananakit ng kanyang tiyan at muling umubo ng maraming dugo mula sa kanyang bibig. "Tay, ano pong nangyayari sa inyo?" Si Tim ay abala sa pagtatanong. Kinagat ni Larry ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Anak, sa totoo lang, hindi ka lang binugbog ngayon, binugbog din ako, pauwi pa lang ako, hindi lang ako binugbog, kundi na-extort din ako ng $1,000,000. Ano? Tatay, imposible iyon? Ikaw ang third Vice Gang Master ng Windcloud Gang, ang pagbugbog sa iyo ay kapareho ng pagbugbog sa Windcloud Gang sino bang hindi naglalakas loob na isaalang-alang ang Windcloud Gang?" Si Tim ay hindi kapani-paniwala. Naiintindihan na hindi siya bibigyan ng mukha ng iba, tutal, ang kanyang ama ay kumakatawan lamang sa isa sa mga bise-pinuno ng Windcloud Gang. Ngunit ang pagbugbog sa kanyang ama, ito ay ganap na iba sa pambubugbog sa kanya, ito ay isang pangunahing pagkakaiba. "Fuck! I don't know who it is. I've asked Ermo to track them down. Don't let me find them, otherwise kukunin ko ang apelyido nila kapag hindi ko sila lipulin." Larry said through nagngangalit ng ngipin. Umuwi sina Lance at Sally. Si Minaw ay natulog ng maaga. Sa sandaling ito, ilang daang metro ang layo mula sa bahay ni Sally, sa kadiliman, isang lalaki ang tumalikod at umalis, ang parehong mercenaryong bodyguard na nakasama ni Larry. Si Lance ay nakatayo sa harap ng pintuan, pinapanood mula sa malayo ang pag-alis ng umaalis na mersenaryo. Alam ni Lance na may sumusunod sa kanya pagbabalik, ngunit hindi umimik si Lance dahil ayaw ni Lance na malaman at mag-alala si Sally tungkol sa kanya, si Lance ang bahala dito ng palihim. Si Sally ay nag-aalala sa kanyang ama at hindi siya masyadong mag-aalala kung hindi ipaalam sa kanya ni Lance. Pagdating niya sa bahay, dumiretso si Sally sa itaas at nilock ang pinto ng kwarto niya at ang mga bintana. Para sa kanya ang pinakamalaking bagay ngayong gabi ay pigilan si Lance na magplano laban sa kanya. Umalis si Lance sa villa sa isang kisap mata at hinabol ang mersenaryong kasunod lang sa kanya. Kinuha ng mersenaryong iyon ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang kanyang amo para mag-ulat.
Hey! Biglang may nagsalita sa likod niya. Nabs. P. Lumingon ang mersenaryo at nakitang si Lance iyon. Nakita kong pumasok ka sa villa. Nagulat ang mersenaryong iyon na pinalayas siya ni Lance. Kung papasok ka, hindi ka na ba lalabas ulit? Say, bakit mo ako sinusundan? Tumalikod at tumakbo ang mersenaryo, tiwala pa rin siya sa kanyang kagaanan, ilang beses na siyang tumakas para sa kanyang buhay kung buhay at kamatayan ang usapan depende sa kanyang gun. Ngunit sa sumunod na sandali, isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Tigilan mo ako. Agad na naramdaman ng mersenaryong iyon ang mabigat na bigat sa kanyang balikat, at hindi nakayanin ng kanyang katawan ang bigat na iyon at natamba. Ngumuso si Lance, papayo ko sa iyo na huminto sa pagtakbo. Natatakot na sinabi ng mersenaryo, may mga kamera kahit saan sa intersection dito, hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang pumatay ng tao ng lantaran. Tumango si Lance, mayroong higit sa isang tao na namatay sa aking mga kamay. Ano? Nanginginig ang katawan ng mersenaryong iyon. Siyempre, si Lance ay kailangang magdagdag ng isang nakaraang buhay, pagkatapos nito, ngunit nang siya ay dumating sa mundong ito, si Lance ay hindi pumatay ng sinuman. Bukod dito, ang mundong ito ay mahigpit, kahit na ang mga eksperto sa martial arts ay kailangang magpasakop sa estado. At hindi naglakas loob na gumawa ng mga krimen ng madali, walang sinuman ang nangahas na hayagang pukawin ang mga awtoridad ng estado. Say, following us? Anong plano? Matapat na sagot ng mersenaryo, sinabi sa akin ng amo na sundan ka at alamin kung saan ka nakatira. Alamin kung para saan ang bahay ko. Kalokohan, siguradong naghahanap ng pagkakataon para makaganti sa'yo. Ngumuso si Lance, itong matandang pagong, iniligtas ko siya ng basta-basta, hindi ko inaasahan na hindi lang siya magiging walang utang na loob, ngunit gusto rin niyang maghiganti sa akin muli. Ang amo natin ay isa sa mga vice master ng Windy Gang, na-provoke mo ang amo natin, aminin mo ang iyong kamalasan. Hahaha, inamin ng sarili na kasawian. Tumawa si Lance ng masama, hindi man lang inisip ni Lance ang Wind Cloud Gang na iyon sa kanyang mga mata, hindi banggitin ang katotohanan na ang isang Vice Gang Master ng Wind Cloud Gang ay umaamin pa rin. Ang kanyang malas, ginagawa itong parang si Lu Watbing, isang napaka-bullnose na karakter. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa bahay ni Sally, sa kadiliman, isang matipunong lalaki ang may hawak ng isang pirasong papel sa kanyang kamay, at sa papel ay nakasulat ang isang address, ang address ay eksaktong bahay ni Sally. Bamulong ang matipunong lalaking iyon, nakahanap. Pagkatapos, ang matipunong lalaking iyon ay sumisid muli sa kadiliman at umikot sa likod ng villa ni Sally, ginawa niya iyon upang maiwasan ang pagmamatsyag. Kung tutusin, may ginagawa siyang masama, at kung makuha ng pulis ang ebidensya, gagawin niya. Hindi ako makakapaghalo sa lugar na ito at kailangang tumakas. Nang tingnan ng matipunong lalaki ang villa ni Sally, bukas ang ilaw sa isa sa mga silid sa ikatlong palapag, kaya hinawakan ng matipunong lalaki ang drain pipe sa panlabas na dingding gamit ang isang kamay at madaling umakyat sa ikatlong palapag na balkonahe, eksakto sa labas ng silid ni Sally. Gayunpaman, nailok na ni Sally ang pinto ng silid at ang bintana ng balkonahe at lahat hanggang sa mamatay dahil pinipigilan niya si Lance. Sa kalye na 1,000 metro ang layo, sinampal ni Lance ang mersenaryong walang malay, hindi nag-abala sa pag-abala sa kanya. Matapos sampelan ng mersenaryong walang malay, binuhat siya ni Lance, binuksan ang isang takip ng sewer manhole sa kalye, at itinapon ang mersenaryo sa tubo ng imburnal. Pagkatapos, tinapik siya ni Lance at bumalik. Sa silid ni Sally, nagbabasa si Sally. Si Sally ay isang mabuting bata, bagamat alam niyang hindi na siya mabubuhay ng matagal, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang mabuhay araw-araw. Ang kanyang akademikong pagganap ay palaging nasa tuktok, ang nangungunang estudyante sa loob ng nangungunang 10 para sa buong senior year. Oh